Kasalukuyang ginaganap ang UZ Chess Cup 2026 sa Tashkent, Uzbekistan, sa pinakamalakas na tournament ng classical ngayong taon. Ang format ng tournament ay merong Masters, Challengers, Features, at Open. Sa Masters section, 10 Grandmaster ang naglalaban sa isang single round robin format. Ibig sabihin, makakaharap ang lahat ng participants sa 9 rounds. At ang nangunguna sa standing after round 2 ngayon ay si Mukhidin Madaminov. Even though siya ang pinaka lowest rated player sa Master Fields, nagawa niyang talunin si Nepomniachtchi sa opening round. Ito ang critical position ng game. Guess what? How much time he spent for d4? Not very much time. Quick decision, wrong decision. Yeah, not even a minute. Not even a minute. Oh, Yeah. Ngayon, tingnan natin kung paano niya ginawa yan. Nag-e4, Sicilian yung nangyari. After knight f3, d6, sabay d4. Capture open, sabay knight, then knight dorp ang kinalabasan, no? Knight dorp. So, nag-a4, knight dorp, a4, knight dorp, sabay h6 lang, bishop c4, castles, nag knight c6, capture, tsaka nag-push. Pinigilan lang yung inunahan na sa push ng a5. Nag bishop e7, preparing to castles, bishop f4, d5, tsaka umatras, tsaka, kasi kung kakapturein mo to, may ganito siya, no? At tsaka fix na to, no? Yung hilera ng pawn, babalik dito yung bishop, siguro kakasal na to. At maganda yung position ng item dito, kaya hindi kinapture yun. Ginawa dito is bishop d3, nag-push ng c5. Bakit kaya nag-push ng c5? Pag capture, para lang siguro mabuksan at ma-tap yung bishop. Ang ginawa ni Mukhidin is kinapture na yung pawn, capture, tsaka rook e2, rook e1 pala. Pero sa position ito ay ginawa ni Nepomniachtchi, instead na mag-castle kasi yung I think best move, or pwede ring c4. Maganda yung c4, sabi ng computer engine. Bishop e6 yung ginawa ni Nepomniachtchi, at yung ginugol niyang time doon is 4 minutes. Nag queen d2 na miss, kasi ang best move dito is rook takes e6. Bakit kaya? Kasi capture dito, may bishop g6 check, maiipit yung torre sa gitna. Balik tayo doon. At hindi ko alam bakit. Sige, balik tayo dito. Queen d2, tsaka nag-castle. Best move yung castle, pero sa posisyong ito meron na palang nakalagay at ginawa ito ni Mukhidin. Bishop takes h6, brilliant move, pero tingnan nyo yung bar, halos equal lang, lamang lang siya ng 0.4, no? Sabay nag c4, kumapture, kasi kung capture mo yan, may queen maraming papasok. Capture, yan lang, re-recap lang natin. Tsaka ito, patas pa yung laro dito, mali pa yung tira ni Nepomniachtchi dito.
na rook b8 attacking the pawn kasi merong queen takes na left out siguro, na lonely, balik tayo doon. Pero ang nangyari dito is kinapture yun nga yung nangyari. Bishop d7, rook a1, saka nag d4. Yun yung mali ni Yann Fibonacci kasi tingnan nyo yung bar na mote. Ang bilis ng move niyan. After ng a6, brilliant move by Mokudin. Dalawa na. Kasi pag kinapture mo yung bishop, yung knight, hindi mapipigilan to. So pakita nga natin. a7, bishop c6, queen takes c3. Paano pag umatras lang to? Like, atras siya dito. Promote talaga. So, balik tayo doon. Hindi mapigilan yung pawn, kaya bumalik yung rook sa b8. Sabay nag-knight e4. Sabay tinakes. Bishop c6. Tinakpan pa, no? At hindi na napigilan yung mga atake kasi dalawang rook yan. At yun, nag-resign si Yann Fibonacci dito. At yung standing ng game dito is panalo si Mokudin after 2 rounds with a score of 2. Sumusunod dito is si Ludovic Abdusattorov with a 1.5 score. Arjun Eligaysi, dalawa sila in tie for 7. Yun lang po. Salamat.